Anak ko, sa Juan 16:33 sinabi ko, sa mundong ito magkakaroon kayo ng kapigatian, ngunit magpakatatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko ang mundo. Anak, naranasan mo na bang magtaka kung bakit hinintay ko ang kasamaan sa mundo? Sa video na ito, matutuklasan mo ang aking plano, kung bakit hinintay ko si Satanas at ang kanyang mga anghel na bumagsak na manatili, at kung paano ang aking pag-ibig at hustisya ay gumagana sa gitna ng mga pagsubok. Anak ko, kailan mo huling naramdaman ang bigat ng mga tanong tungkol sa aking plano? Pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita, at ibahagi ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig. Anak, handa ka na bang tuklasin ang aking katotohanan? Anak ko, bago ang lahat ng bagay, nilikha ko si Lucifer, ang bituin ng umaga na ang pangalan ay nangangahulugang taga-dalalang liwanag. Siya ay isang cherub, isang banal na nilalang na malapit sa aking presensya, puno ng kagandahan at karunungan. Ang kanyang mga pakpak ay kumikinang tulad ng mga batong mahalaga, at ang kanyang tinig ay umaawit ng aking kaluwalhatian. Hindi ko nilikha ang kasamaan, anak. Nilikha ko ang pagiging perpekto upang sumalamin sa aking kaluwalhatian. Ngunit sa kanyang kagandahan, isang binhi ng kapalaluan ay tumubo sa puso ni Lucifer. Ang kanyang kagandahan, na dating regalo mula sa akin, ay naging kanyang pagkakakamali. Nagnais siyang sambahin, hindi na maglingkod, at sinabi sa kanyang sarili, "Aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos at magiging katulad ko ng kataas-taasan." Anak ko, ang kanyang ambisyon ay nagdulot ng dilim sa dating liwanag, at ang kanyang pagnanais na maging Diyos ay nagbigay daan sa kanyang pagbagsak. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Ruben, isang magsasaka sa isang malawak na palayan sa probinsya. Si Mang Ruben ay nagsisikap araw-araw sa kanyang ani, ngunit ang tagtuyot ay nagdudulot ng kahirapan sa kanyang pamilya. Isang gabi, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya, "Ruben, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na." Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagdarasal sa ilalim ng isang puno, narinig ni Mang Ruben ang aking tinig na nagsasabi, "Anak, magtiwala ka sa akin at gagabayan kita." Pinili ni Mang Ruben ang aking daan, nagpatuloy sa pagdarasal at pagtatrabaho ng may pananampalataya, at ang kanyang palayan ay naging sagana. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang katatagan, at si Mang Ruben ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Mang Ruben ay nagpapakita na kahit sa mga sandali ng pagsubok, ang aking espiritu ay naroroon, handang magdala ng liwanag sa dilim. Anak ko, ang kapalaluan ni Lucifer ay nagdulot ng digmaan sa langit. Sa aklat ng pahayag 12:9, sinabi ko, "At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban kay Satanas at sa kanyang mga anghel." Si Miguel, ang aking tapat na arkanghel, ay tumayo bilang tagapagtanggol ng aking kaharian, at ang kanyang mga anghel ay nagtipon upang ipaglaban ang aking kaluwalhatian. Ngunit anak, hindi si Satanas ang aking katumbas. Hindi ko kailangang lumaban, sapagkat ako ang Diyos at walang nilalang ang makakahigit sa akin. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay natalo, at sila ay tinapon mula sa langit patungo sa lupa. Anak ko, ang kanilang pagbagsak ay hindi isang labanan ng pantay-pantay. Ito ay isang deklarasyon ng aking soberanya. Sila ay tinapon, ngunit hindi inalis, dahil ang aking plano ay mas malalim kaysa sa agarang pagpuksa. Anak ko, ngayon na unawaan mo ang paglikha at pagbagsak ni Lucifer, nais kong ipakita sa iyo ang digmaan na nagdulot ng kanyang pagkatalo. Ang kapalaluan ni Lucifer ay hindi na natili sa kanyang puso lamang. Ito ay lumaganap tulad ng isang apoy na nag-aapoy sa tuyong kagubatan, na nagdadala ng pagkasira sa lahat ng kanyang hinahawakan. Nagnais siya na sambahin, hindi na maglingkod, at sa kanyang ambisyon, nagtipon siya ng mga anghel na sumang-ayon sa kanyang rebelde. Sa aklat ng pahayag 12:4, ang kanyang buntot ay naghila ng 3 bahagi ng mga bituin sa langit, na nagpapahiwatig ng bilang ng mga anghel na sumali sa kanyang rebelde. Anak ko,
Ang digmaan sa langit ay hindi isang simpleng away. Ito ay isang labanan ng katapatan laban sa kapalaluan, ng pag-ibig laban sa pagre-rebelde. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Aling Linda, isang guro sa isang maliit na paaralan sa baryo. Si Aling Linda ay dedikado sa kanyang mga estudyante, ngunit ang kakulangan ng mga kagamitan ay nagpapabigat sa kanyang puso. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Linda, bakit kailangan mong magpursige? Maghanap ka ng mas madaling trabaho. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng leksyon, narinig ni Aling Linda ang aking espiritu na nagsasabi, "Anak, ang iyong pagtuturo ay nagdudulot ng liwanag sa aking mga anak." Pinili ni Aling Linda ang aking daan. Nagsimula siyang magturo ng aking salita sa kanyang mga estudyante, at ang kanyang klase ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang katatagan, at si Aling Linda ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Aling Linda ay nagpapakita na ang aking hustisya ay laging nananaig, kahit ang kasamaan ay tila malakas. Anak ko, sa digmaan sa langit si Miguel, ang aking arkanghel, ay tumayo bilang tagapagtanggol. Ang kanyang espada ay kumikinang tulad ng kidlat, at ang kanyang mga anghel ay nagtipon ng may katapatan. Si Satanas na dating Lucifer ay nagtipon ng mga tagasunod na puno ng kapalaluan at pagnanais na maging Diyos. Ngunit anak, ang digmaan ay hindi pantay-pantay. Ako ay ang Diyos na walang katumbas at ang aking kapangyarihan ay hindi maaring hamunin. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay natalo at sila ay tinapon mula sa langit. Sa pahayag 12:9, sinabi ko, ang malaking dragon na itinapon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nanilinlang sa buong mundo. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. Anak ko, ang kanilang pagbagsak ay isang deklarasyon ng aking tagumpay, ngunit hindi pa ang wakas ng aking plano. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Paulo, isang estudyante sa isang universidad na nahirapan sa tukso ng mga kaibigan na humila sa kanya palayo sa akin. Si Paulo ay nararamdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon, pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Paulo, bakit kailangan mong sundin ang Diyos? Sumali ka na sa Masaya. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aaral sa aklatan, narinig ni Paulo ang aking espiritu na nagsasabi, "Anak, ikaw ay aking anak at gagabayan kita." Pinili ni Paulo ang aking daan, nagpatuloy sa pagdarasal at pagbabahagi ng aking salita, at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay naging lugar ng pananampalataya. Ang kanyang universidad ay natuto mula sa kanyang katatagan, at si Paulo ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Paulo ay nagpapakita na ang aking espiritu ay nagbibigay ng lakas upang labanan ng tukso, kahit ang kasamaan ay naroroon. Anak ko, ang digmaan ay hindi isang aksidente. Ito ay isang resulta ng kalayaan na ibinigay ko sa aking mga nilalang. Si Satanas ay hindi na isang tagadala ng liwanag. Siya ay naging tagapaglaban ng dilim na nagdadalang kanyang mga anghel sa kapahamakan. Ngunit anak, ang kanilang pagbagsak ay hindi ang wakas. Ito ay ang simula ng aking plano ng pagtubos kung saan ang aking pag-ibig ay nagtagumpay sa kabila ng rebelde. Sa bawat sandali ng iyong buhay, anak, ang digmaang ito ay nagpapatuloy, ngunit ako ay laging ang mananalo. Nais kitang tanungin, ano ang mga digmaan sa iyong puso na hinintay mo? Handa ka na bang sumali sa aking tagumpay? Sabihin mo lamang, Panginoon, gabayan mo ako sa iyong hustisya, at bibigyan kita ng lakas na kailangan mo. Anak ko, ang digmaan sa langit ay tulad ng isang bagyo na nagdulot ng pagkasira, ngunit ang aking kapangyarihan ay tulad ng araw na sumisikat pagkatapos ng ulan. Sa kabila ng rebelde, ako ay nanatiling soberano, at ang aking plano ay hindi nagbabago. Ang mga anghel na bumagsak ay itinapon, ngunit hinintay ko silang manatili upang ipakita ang aking pag-ibig at hustisya. Anak, ang kuwento ng digmaan ay hindi tungkol sa aking kahinaan, kundi tungkol sa aking pagpili na magbigay ng kalayaan na nagdadala ng tunay na pag-ibig. Huwag kang matakot, anak, dahil ako ang iyong Diyos at ang aking tagumpay ay tiyak.
Anak ko, ngayon na naunawaan mo ang digmaan sa langit at ang pagbagsak ni Satanas, nais kong linawin sa iyo ang pagkakaiba ng mga anghel na bumagsak at mga demonyo at kung bakit hinintay ko silang manatili sa mundo. Sa 2 Pedro 2:4, sinabi ko, hindi ko hinintay ang mga anghel na nagkasala, kundi itinapon ko sila sa impyerno at inilagay sa mga hukay ng kadiliman na hinintay ang paghuhukom. Anak, ang mga anghel na bumagsak ay dating mga nilalang ng kaluwalhatian na nilikha upang tumayo sa aking presensya, ngunit sumali sila sa rebelde ni Lucifer. Ang mga demonyo naman ay mga espiritong walang katawan na naghihintay ng pagkakataon upang manirahan sa mga tao, tulad ng nakita natin sa Mateo 12:43-45, kung saan ang isang masamang espiritu ay naghihintay ng lugar na tinitirhan. Anak ko, hinintay ko silang manatili dahil ang aking plano ay mas malalim kaysa sa agarang pagpuksa at ang kanilang presensya ay bahagi ng aking layunin upang ipakita ang aking pag-ibig at hustisya. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Cesar, isang mangingista sa isang maliit na nayon sa tabing dagat. Si Mang Cesar ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang lambat ay madalas na walang isda dahil sa mga bagyo at polusyon. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang lambat sa dalampasigan, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang buhay ay walang direksyon. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Cesar, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na at maghanap ng ibang trabaho. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagdarasal sa ilalim ng mga bituin, narinig ni Mang Cesar ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pananampalataya ay nagdudulot ng liwanag sa aking mga anak. Pinili ni Mang Cesar ang aking daan. Nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kapwa mangingisda, at ang kanyang lambat ay naging sagana. Ang kanyang nayon ay natuto mula sa kanyang katatatagan, at si Mang Cesar ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Mang Cesar ay nagpapakita na kahit sa gitna ng kasamaan, ang aking espiritu ay naroroon. Handang gabayan ka. Isipin mo rin si Aling Marina, isang nurse sa isang maliit na klinika sa probinsya. Si Aling Marina ay dedikado sa kanyang mga pasyente, ngunit ang kakulangan ng gamot at kagamitan ay nagpapabigat sa kanyang puso. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya, Marina, bakit kailangan mong maghirap? Maghanap ka ng mas magandang trabaho. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan, habang nag-alaga ng isang pasyente, narinig ni Aling Marina ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong paglilingkod ay bahagi ng aking plano. Pinili ni Aling Marina ang aking daan. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga grupo ng panalangin sa kanyang klinika, at ang kanyang lugar ng trabaho ay naging sentro ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang kabutihan, at si Aling Marina ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Aling Marina ay nagpapakita ng aking espiritu ay nagbibigay ng lakas, kahit ang mga puwersa ng kasamaan ay naroroon. Anak ko, ang mga anghel na bumagsak ay hindi nawala ang kanilang kapangyarihan o organisasyon. Sa Efeso 6:12, sinabi ko, hindi natin labanan ang laman at dugo, kundi ang mga pamunuan, mga kapangyarihan, at mga espiritual na hukbo ng kasamaan. Sila ay may istruktura, nakakaimpluwensya sa mga kultura, pamahalaan at sistema ng mundo. Ang mga demonyo sa kabilang banda ay mga espiritong walang katawan na naghihintay ng pagkakataon upang makapasok sa buhay ng mga tao. Anak, hinintay ko silang manatili dahil ang aking plano ay nagbibigay daan sa kalayaan at pagtubos. Ang kanilang presensya ay isang pagsubok, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, anak, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig, dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ang aking espiritu ay tulad ng isang pastol na gumagabay sa isang nagkalat na kawan,
na hinintay ang bawat tupa na bumalik sa aking kandungan. Ang mga anghel na bumagsak at mga demonyo ay naroroon, ngunit hindi sila ang aking katumbas. Ang kanilang kapangyarihan ay limitado, at ang aking plano ay nagbibigay daan sa iyo na piliin ang aking daan kahit sa gitna ng kasamaan. Anak, nais kitang tanungin, ano ang mga sandali na naramdaman mo ang bigat ng kasamaan sa iyong buhay? Handa ka na bang magtiwala sa aking espiritu bilang iyong gabay? Sabihin mo lamang, Panginoon, gabayan mo ako sa iyong liwanag, at bibigyan kita ng kapayapaan na hinintay mo. Anak ko, ngayon naunawaan mo ang pagkakaiba ng mga anghel na bumagsak at mga demonyo. Nais kong ipakita sa iyo kung bakit hinintay ko si Satanas at ang kanyang mga kasama na manatili sa mundo. Sa Deuteronomio 30:19, sinabi ko, inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo ang buhay. Anak, ang aking soberanya ay hindi nangangahulugang kontrol ko ang bawat pagpili mo. Ito ay nagbibigay daan sa kalayaan dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi napipilitan. Hinintay ko si Satanas na manatili dahil ang aking plano ay isang tapiserya ng pag-ibig, hustisya at pagtubos na hinabi sa bawat desisyon na ginagawa mo. Anak ko, ang kalayaang ibinigay ko ay isang regalo. Ngunit ito rin ay isang responsibilidad na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa akin. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Aling Gloria, isang tindera sa isang maliit na puwesto sa palengke. Si Aling Gloria ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang kita ay madalas na kulang para sa kanyang pamilya. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang mga panalangin ay hindi naririnig. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Gloria, bakit kailangan mong magtiwala sa Diyos? Maghanap ka ng mas mabilis na paraan. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aayos ng kanyang paninda, narinig ni Aling Gloria ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pananampalataya ay nagdudulot ng liwanag sa aking mga anak. Pinili ni Aling Gloria ang aking daan, nagsimula siyang magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan, at ang kanyang puwesto ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang palengke ay natuto mula sa kanyang kabutihan, at si Aling Gloria ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Aling Gloria ay nagpapakita na ang aking plano ay laging may layunin, kahit ang mga pagsubok ay tila walang katapusan. Isipin mo rin si Mang Victor, isang karpintero sa isang maliit na barangay. Si Mang Victor ay nagsisikap sa kanyang pagawaan, ngunit ang kanyang negosyo ay nahihirapan dahil sa kompetisyon. Isang gabi, nararamdaman niya ang panghihina ng loob. Pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi napapansin. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Victor, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagtatrabaho sa kanyang kahoy, narinig ni Mang Victor ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong dedikasyon ay bahagi ng aking plano. Pinili ni Mang Victor ang aking daan, nagsimula siyang gumawa ng maupuan para sa simbahan at ang kanyang paggawaan ay naging lugar ng pagkakaisa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Mang Victor ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Mang Victor ay nagpapakita na ang aking soberanya ay gumagana sa pamamagitan ng iyong mga pagpili. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Ana, isang estudyante sa isang community college. Si Ana ay nahirapan sa kanyang pag-aaral, pakiramdam na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi sapat. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Ana, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aaral sa aklatan, narinig ni Ana ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ikaw ay aking anak at gagabayan kita. Pinili ni Ana ang aking daan, nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kaklase at ang kanyang grupo ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang kolehiyo ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Ana ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Ana ay nagpapakita na ang aking plano ay nagbibigay daan sa kalayaan upang piliin ang aking pag-ibig. Anak ko, ang aking soberanya ay tulad ng isang dalubhasang manghahabi
na maingat na hinahabi ang bawat hibla ng iyong buhay upang lumikha ng isang magandang tapiserya. Sa Roma 8:28, sinabi ko, lahat ng bagay ay gumagana ng sama-sama para sa kabutihan ng mga umiibig sa akin. Anak, hinintay ko si Satanas na manatili dahil ang kalayaang ibinigay ko ay nagbibigay daan sa tunay na pag-ibig. Kung agad kong inalis siya, ang kalayaang iyon ay magiging walang saysay at ang pag-ibig ay magiging sapilitan. Anak, nais kitang tanungin, ano ang mga pagpili na hinintay mo sa iyong buhay? Handa ka na bang piliin ang aking daan? Sabihin mo lamang, Panginoon, tulungan mo akong piliin ang iyong pag-ibig at bibigyan kita ng lakas na kailangan mo. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig, dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon na naunawaan mo ang aking soberanya at ang kalayaang ibinigay ko, nais kong ipakita sa iyo kung paano ko natalo si Satanas sa pamamagitan ng aking anak, si Jesus. Sa Mateo 4:11, hinintay ko si Jesus na dumanas ng tukso sa disyerto, kung saan si Satanas ay nag-alok sa kanya ng tinapay, kapangyarihan at kaluwalhatian ng mundo. Ngunit anak, si Jesus ay nanindigan na nagsasabi nakasaad. Sa Hebreo 4:15 sinabi ko, kami ay may kataas-taasang pari na nadanasan ng tukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Anak ko, ang tagumpay ni Jesus ay hindi lamang isang sandali. Ito ay isang deklarasyon na ako ang Diyos at si Satanas ay natalo na. Ang kanyang tukso ay bahagi ng aking plano upang ipakita na si Jesus ay karapat-dapat bilang kordero ng Diyos. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Andres, isang karpintero na ipinagkanulo ng isang kaibigan sa negosyo. Si Mang Andres ay nararamdaman ng sakit ng pagtataksil, pakiramdam na ang kanyang tiwala ay nawasak. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Andres, bakit kailangan mong magtiwala? Magiganti ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagtatrabaho sa kanyang shop, narinig ni Mang Andres ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa mga sugat. Pinili ni Mang Andres ang aking daan, nagpatawad sa kanyang kaibigan at nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga customer. Ang kanyang shop ay naging lugar ng kapatawaran at si Mang Andres ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Mang Andres ay nagpapakita na kahit sa pagtataksil, ang aking tagumpay ay nagbibigay ng pagpapagaling. Isipin mo rin si Aling Sonia, isang mananahi sa isang maliit na tindahan ng pananahi. Si Aling Sonia ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang kita ay madalas na kulang para sa kanyang pamilya. Isang gabi nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang mga panalangin ay hindi naririnig. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Sonia, bakit kailangan mong magtiwala? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagtatahi, narinig ni Aling Sonia ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudulot ng liwanag. Pinili ni Aling Sonia ang aking daan, nagsimula siyang magbigay ng mga damit sa mga nangailangan at ang kanyang tindahan ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang kabutihan at si Aling Sonia ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Aling Sonia ay nagpapakita na ang aking tagumpay ay naroroon kahit sa mga simpleng sandali. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Carlo, isang leader ng kabataan sa isang kampo ng simbahan. Si Carlo ay dedikado, ngunit ang kanyang grupo ay madalas na nahihirapan sa kanilang pananampalataya. Isang araw nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Carlo, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng aktibidad, narinig ni Carlo ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong paglilingkod ay dudulot ng buhay. Pinili ni Carlo ang aking daan, nagsimula siyang magturo ng aking salita sa kanyang grupo at ang kampo ay naging lugar ng pagkakaisa.
Ang kanyang grupo ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Carlo ay naging liwanag. Anak ko, ang kwento ni Carlo ay nagpapakita na ang aking tagumpay ay nagbibigay ng lakas sa bawat pagsubok. Anak ko, ang tagumpay ni Jesus sa disyerto ay tulad ng isang matibay na tore na hindi natitinag kahit ng pinakamalakas na bagyo. Sa Santiago 4:7 sinabi ko, magsumiti kayo sa Diyos at labanan ng dyablo at siya ay tatakas mula sa inyo. Anak, kapag pinili mo ang aking daan, ang aking espiritu ay nagbibigay sa iyo ng kalasag ng pananampalataya upang labanan ang tukso. Ang tagumpay ni Jesus ay nagpapakita na si Satanas ay natalo na at ang kanyang kapangyarihan ay limitado sa aking kalooban. Anak, nais kitang tanungin, ano ang mga tukso na hinintay mo sa iyong buhay? Handa ka na bang magtiwala sa aking tagumpay? Sabihin mo lamang, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng iyong tagumpay at bibigyan kita ng kapayapaan. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig, dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon naunawaan mo ang tagumpay ni Jesus sa disyerto. Nais kong ipakita sa iyo kung paano ko ginamit ang krus upang tutubusin ang mundo, kahit na si Satanas ay nagtrabaho sa pamamagitan ng pagtataksil. Sa Colossus 2:15 sinabi ko, siya ay nagwagi sa mga pamunuan at kapangyarihan na ginawa silang palabas sa publiko na natagumpayan sila sa krus. Anak, ang krus ay hindi isang pagkatalo. Ito ay ang aking pinakadakilang tagumpay. Kahit na si Judas ay nagkanulo kay Jesus, ang pagtataksil na iyon ay hinintay ko upang may sakatuparan ang aking plano ng kaligtasan. Sa Vern 1:3-8, sinabi ko, ang anak ng Diyos ay nagpakita upang sirain ang mga gawa ng dyablo. Anak ko, ang krus ay ang sandali kung saan ang mga plano ni Satanas ay ginawang kasangkapan para sa aking kaluwalhatian. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Tonyo, isang tindero sa isang palengke sa probinsya. Si Mang Tonyo ay nagsisikap araw-araw, ngunit isang araw ang kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo ay nagnakaw ng kanyang kita. Nararamdaman ni Mang Tonyo ang sakit ng pagtataksil, pakiramdam na ang kanyang tiwala ay nawasak. Ang mundo ay bumulong sa kanya, Tonyo, bakit kailangan mong magtiwala? Maghiganti ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aayos ng kanyang puwesto, narinig ni Mang Tonyo ang aking espiritu na nagsasabi, anak, ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa mga sugat. Pinili ni Mang Tonyo ang aking daan, nagpatawad sa kanyang kasosyo at nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga customer. Ang kanyang puwesto ay naging lugar ng kapatawaran at si Mang Tonyo ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Mang Tonyo ay nagpapakita na kahit ang pagtataksil ay maaring gamitin para sa aking plano ng pagtubos. Isipin mo rin si Aling Rina, isang guro sa isang rural na paaralan. Si Aling Rina ay dedikado, ngunit ang kanyang mga estudyante ay madalas na nahirapan dahil sa kahirapan. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob. Pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Rina, bakit kailangan mong magpursige? Maghanap ka ng mas madaling trabaho. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng leksyon, narinig ni Aling Rina ang aking espiritu na nagsasabi, anak, ang iyong pagtuturo ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Aling Rina ang aking daan. Nagsimula siyang magturo ng aking salita sa kanyang mga estudyante. At ang kanyang klase ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Aling Rina ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Aling Rina ay nagpapakita na ang aking pagtubos ay nagbabago ng mga pagsubok sa kaluwalhatian. Anak ko, ang krus ay tulad ng isang hinabing tapiserya, kung saan ang bawat hibla ng sakit at pagtataksil ay hinabi ko upang lumikha ng isang magandang larawan ng kaligtasan. Si Judas ay nagkanulo, ngunit ang kanyang pagkakanulo ay nagdala kay Jesus sa krus, kung saan ang aking pag-ibig ay ipinahayag. Anak, kahit ang mga plano ni Satanas ay ginagamit ko para sa aking layunin. Nais kitang tanungin,
Ano ang mga sandali ng sakit na hinintay mo? Handa ka na bang isuko ang mga ito sa aking pagtubos? Sabihin mo lamang, Panginoon, tubusin mo ang aking buhay at bibigyan kita ng kagalakan. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig, dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon na unawaan mo ang aking tagumpay sa krus, nais kong ipakita sa iyo kung bakit hinintay ko ang paghuhukom kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Sa 2 Pedro 3:9 sinabi ko, ang Panginoon ay hindi mabagal sa kanyang pangako, kundi matiyaga sa inyo na hindi nais na may masira, kundi ang lahat ay magsisi. Anak, ang aking paghihintay ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng aking pag-ibig. Hinintay ko si Satanas na manatili dahil ang aking plano ay nagbibigay daan sa bawat nilalang na pumili ng aking pag-ibig bago ang araw ng paghuhukom. Sa pahayag 20:12, sinabi ko na ang mga aklat ay bubuksan at ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Anak ko, ang araw na iyon ay darating, ngunit ang aking paghintay ay isang pagkakataon para sa pagpapanumbalik. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Clara. Isang nurse na nahirapan sa kanyang trabaho dahil sa dami ng mga pasyente. Si Clara ay nararamdaman ng panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya, Clara, bakit kailangan mong maghirap, sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aalaga, narinig ni Clara ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong paglilingkod ay bahagi ng aking plano. Pinili ni Clara ang aking daan, nagpatuloy sa pagdarasal at pag-aalaga at nagsimula siyang mag-organisa ng mga grupo ng panalangin sa kanyang ospital. Ang kanyang ospital ay naging lugar ng pag-asa at si Clara ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Clara ay nagpapakita na ang aking paghintay ay puno ng pag-ibig, handang magdala ng pagpapanumbalik. Isipin mo rin si Mang Danilo, isang magsasaka sa isang malawak na palayan. Si Mang Danilo ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang ani ay madalas na naapektuhan ng mga peste. Isang gabi, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Danilo, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagpapahinga sa kanyang bukirin, narinig ni Mang Danilo ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Mang Danilo ang aking daan, nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kapwa magsasaka at ang kanyang palayan ay naging sagana. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Mang Danilo ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Mang Danilo ay nagpapakita ng aking paghihintay ay nagbibigay daan sa pagbabago. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Lisa, isang estudyante sa isang universidad. Si Lisa ay nahirapan sa kanyang pag-aaral, pakiramdam na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi sapat. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Lisa, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aaral, narinig ni Lisa ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ikaw ay aking anak at gagabayan kita. Pinili ni Lisa ang aking daan, nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kaklase, at ang kanyang grupo ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang universidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya, at si Lisa ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Lisa ay nagpapakita na ang aking paghihintay ay isang pagkataon para sa pagpapanumbalik. Anak ko, ang aking paghihintay ay tulad ng isang matiyagang hardinero na nag-aalaga sa bawat halaman hanggang sa ito ay mamunga. Ang araw ng paghukom ay darating, ngunit ang aking pag-ibig ay nagbibigay daan sa bawat nilalang na pumili ng aking daan. Nais kitang tanungin, ano ang mga sandali na hinintay mo ng pagpapanumbalik? Handa ka na bang magtiwala sa aking plano?
Sabihin mo lamang, Panginoon, dalhin mo ako sa iyong pagpapanumbalik at bibigyan kita ng pag-asa. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon na naunawaan mo ang aking paghihintay at ang darating na paghuhukom, nais kong ipakita sa iyo kung paano ko ginagamit si Satanas bilang kasangkapan sa aking plano. Sa Job 23:10, sinabi ko, ngunit alam niya ang aking dinadaanan. Kapag sinubok niya ako, lalabas akong tulad ginto. Anak, ang mga pagsubok na dulot ni Satanas ay hindi nagpapahina sa iyo. Sa halip, sila ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya na hinhubog ka tulad ng ginto sa apoy ng pagsubok. Hinintay ko si Satanas na manatili dahil ang bawat pagsubok ay isang pagkataon upang ipakita ang aking kapangyarihan at pag-ibig. Anak ko, ang aking plano ay hindi nagkakamali. Kahit ang kasamaan ay nagiging kasangkapan sa aking kamay upang dalhin ka ng mas malapit sa akin. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Eddie, isang super ng jeepney sa isang mataong kalye ng lungsod. Si Mang Eddie ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang kita ay madalas na kulang dahil sa traffic at mataas na presyo ng gasolina. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang jeepney, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Eddie, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagdarasal, narinig ni Mang Eddie ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagtitiyaga ay nagdudulot ng liwanag. Pinili ni Mang Eddie ang aking daan, nagsimula siya magbahagi ng aking salita sa kanyang mga pasahero at ang kanyang jeepney ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang ruta ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Mang Eddie ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Mang Eddie ay nagpapakita na ang aking plano ay gumagawa ng kabutihan kahit sa mga pagsubok. Isipin mo rin si Aling Teresa, isang panadero sa isang maliit na panaderya sa barangay. Si Aling Teresa ay nagsisikap sa kanyang oven, ngunit ang kanyang negosyo ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga customer. Isang umaga nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang mga panalangin ay hindi naririnig. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Teresa, bakit kailangan mong magpursige? Magbenta ka na ng iba. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng tinapay, narinig ni Aling Teresa ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Aling Teresa ang aking daan, nagsimula siyang magbigay ng libreng tinapay sa mga nangangailangan, at ang kanyang panaderya ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang kabutihan at si Aling Teresa ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Aling Teresa ay nagpapakita ng aking plano ay nagbibigay ng layunin kahit sa mga sandali ng kahirapan. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Sofia, isang estudyante na nag-aaral sa isang pampublikong aklatan. Si Sofia ay nahirapan sa kanyang pag-aaral dahil sa mga pagsubok sa kanyang pamilya. Isang gabi, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang mundo ay bumulong sa kanya, Sofia, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagbabasa, narinig ni Sofia ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ikaw ay aking anak at gagabayan kita. Pinili ni Sofia ang aking daan, nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kaibigan at ang kanyang grupo ng pag-aaral ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang aklatan ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Sofia ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Sofia ay nagpapakita ng aking plano ay nagbibigay ng lakas sa bawat pagsubok. Anak ko, ang aking plano ay tulad ng isang dalubasang mang-ukit na hinubog ang bawat bato upang lumikha ng isang magandang obra. Sa 1 Pedro 1 verse 7, sinabi ko,
Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa sa ginto na kapag nasubok ay nagdudulot ng papuri at kaluwalhatian. Anak, hinintay ko si Satanas na manatili upang ang iyong pananampalataya ay mahasa na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa aking kaluwalhatian. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang piliin ang aking daan, at ang bawat tagumpay ay isang patunay ng aking kapangyarihan. Nais kitang tanungin, ano ang mga pagsubok na hinintay mo bilang pagkakataon? Handa ka na bang gamitin ang mga ito para sa aking layunin? Sabihin mo lamang, Panginoon, hubugin mo ako sa iyong plano at bibigyan kita ng lakas. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig, dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon naunawaan mo ang layunin ng aking mga pagsubok. Nais kong ipakita sa iyo kung paano si Satanas, kahit sa kanyang rebelde, ay nagsisilbing kasangkapan sa aking plano. Sa Genesis 50 verse 20, sinabi ko kay Jose, ang hinintay ninyong kasamaan laban sa akin, ngunit ang Diyos ay hinintay ito para sa kabutihan. Anak, kahit ang mga plano ni Satanas ay ginagamit ko upang dalhin ang aking kaluwalhatian. Sa Roma 16 verse 20 sinabi ko, ang Diyos ng kapayapaan ay dudurog kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa. Anak ko, si Satanas ay natalo na at ang kanyang mga pagsisikap ay nagiging bahagi ng aking plano ng pagtubos na nagpapakita ng aking soberanya at pag-ibig. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Rolando, isang mangingisda sa isang pantalan sa probinsya. Si Mang Rolando ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang lambat ay madalas na walang isda dahil sa mga bagyo. Isang gabi nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya, Rolando, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aayos ng lambat, narinig ni Mang Rolando ang aking espiritu na nagsasabi, anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudwanag. Pinili ni Mang Rolando ang aking daan. Nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kapwa mangingisda at ang kanyang pantalan ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Mang Rolando ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kwento ni Mang Rolando ay nagpapakita na kahit ang mga plano ng kaaway ay ginagamit ko para sa kabutihan. Isipin mo rin si Aling Vicky, isang guro sa isang pamayanan na paaralan. Si Aling Vicky ay dedikado, ngunit ang kanyang mga estudyante ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga kagamitan. Isang araw nararamdaman niya ang panghihinang loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi sapat. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Vicky, bakit kailangan mong magpursige? Maghanap ka ng ibang trabaho. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng leksyon, narinig ni Aling Vicky ang aking espiritu na nagsasabi, anak, ang iyong pagtuturo ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Aling Vicky ang aking daan. Nagsimula siyang magturo ng aking salita sa kanyang mga estudyante, at ang kanyang klase ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang kabutihan at si Aling Vicky ay naging liwanag. Anak ko, ang kwento ni Aling Vicky ay nagpapakita na ang aking plano ay nagbabago ng kasamaan sa kabutihan. Hayaan mo ring ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Jun, isang tindero sa isang tabi ng kalsada. Si Mang Jun ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang kita ay madalas na kulang dahil sa kompetisyon. Isang gabi nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Jun, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nag-aayos ng kanyang puwesto, narinig ni Mang Jun ang aking espiritu na nagsasabi, anak, ang iyong paglilingkod ay nagdudulot ng liwanag. Pinili ni Mang Jun ang aking daan. Nagsimula siyang magbigay ng mga paninda sa mga nangangailangan, at ang kanyang puwesto ay naging lugar ng pag-asa.
Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Mang Jun ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Mang Jun ay nagpapakita na ang aking plano ay nagbabago ng mga pagsubok sa kaluwalhatian. Anak ko, ang aking plano ay tulad ng isang pana na inilihis na umaabot pa rin sa tamang target. Kahit ang mga plano ni Satanas ay ginagamit ko upang ipakita ang aking kapangyarihan. Nais kitang tanungin, ano ang mga sandali na naramdaman mo ang kasamaan ng mundo? Handa ka na bang isuko ang mga ito sa aking plano? Sabihin mo lamang, Panginoon, gamitin mo ang aking pagsubok at bibigyan kita ng kagalakan. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa ilaw sa aking landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba. Anak ko, ngayon na naunawaan mo kung paano ko ginagamit si Satanas sa aking plano, nais kong tapusin ang kuwentong ito sa aking pangwakas na tagumpay at pagpapanumbalik. Sa pahayag 21 verse 4, sinabi ko, pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata, at wala ng kamatayan, wala ng pagiyak, wala ng sakit. Anak, ang aking tagumpay ay natyak na sa krus, at ang aking plano ay magtatapos sa isang bagong langit at lupa, kung saan ang lahat ng nasira ay muling gagawin. Si Satanas ay natalo na at ang kanyang paghuhukom ay darating. Ngunit ang aking layunin ay hindi lamang pagpuksa. Ito ay pagpapanumbalik ng lahat ng nilikha ko. Anak ko, ikaw ay bahagi ng tagumpay na ito bilang aking anak na tinawag upang makibahagi sa aking kaluwalhatian. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Ben, isang leader ng kabataan sa isang sentro ng simbahan. Si Ben ay nahirapan sa kanyang responsibilidad, pakiramdam na ang kanyang grupo ay hindi lumalago. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Ben, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang naghahanda ng aralin, narinig ni Ben ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong paglilingkod ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Ben ang aking daan, nagpatuloy sa pagtuturo, at ang kanyang grupo ay naging mas malakas. Ang kanyang simbahan ay natuto mula sa kanyang pananampalataya, at si Ben ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Ben ay nagpapakita na ang aking tagumpay ay para sa iyo, handang baguhin ang iyong buhay. Isipin mo rin si Aling Mila, isang mananahi sa isang maliit na tindahan ng pananahi. Si Aling Mila ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang kita ay madalas na kulang para sa kanyang pamilya. Isang gabi nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang mga panalangin ay hindi naririnig. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Mila, bakit kailangan mong magtiwala? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagtatahi, narinig ni Aling Mila ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudulot ng liwanag. Pinili ni Aling Mila ang aking daan, nagsimula siyang magbigay ng mga damit sa mga nangangailangan, at ang kanyang tindahan ay naging lugar ng pag-asa. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang kabutihan, at si Aling Mila ay naging inspirasyon. Anak ko, ang kuwento ni Aling Mila ay nagpapakita ng aking pagpapanumbalik ay nagdudulot ng kagalakan kahit sa mga sandali ng kahirapan. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Nestor, isang magsasaka sa isang malayong bukirin. Si Mang Nestor ay nagsisikap araw-araw, ngunit ang kanyang ani ay madalas na naapektuhan ng tagtuyot. Isang gabi, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Nestor, bakit kailangan mong maghirap? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagpapahinga sa kanyang bukirin, narinig ni Mang Nestor ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ang iyong pagsisikap ay nagdudulot ng buhay. Pinili ni Mang Nestor ang aking daan, nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kapwa magsasaka, at ang kanyang bukirin ay naging sagana. Ang kanyang komunidad ay natuto mula sa kanyang pananampalataya, at si Mang Nestor ay naging liwanag.
Anak ko, ang kuwento ni Mang Nestor ay nagpapakita ng aking pagpapanumbalik ay nagdudulot ng pag-asa. Hayaan mo ring ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Carlo, isang kabataan sa isang sentro ng simbahan. Si Carlo ay nahirapan sa kanyang pananampalataya, pakiramdam na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi sapat. Isang araw, nararamdaman niya ang panghihina ng loob, pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang mundo ay bumulong sa kanya. Carlo, bakit kailangan mong magpursige? Sumuko ka na. Ngunit anak ko, sa kanyang katahimikan habang nagdarasal, narinig ni Carlo ang aking espiritu na nagsasabi, Anak, ikaw ay aking anak at gagabayan kita. Pinili ni Carlo ang aking daan. Nagsimula siyang magbahagi ng aking salita sa kanyang mga kaibigan at ang kanyang grupo ay naging lugar ng inspirasyon. Ang kanyang simbahan ay natuto mula sa kanyang pananampalataya at si Carlo ay naging liwanag. Anak ko, ang kuwento ni Carlo ay nagpapakita ng aking tagumpay ay nagbibigay ng bagong simula. Anak ko, ang aking tagumpay ay tulad ng bukang liwayway ng kawalang hanggan na nagdudulot ng liwanag sa bawat dilim. Sa Isaiah 25:8 sinabi ko, lilinisin niya ang kamatayan magpakailanman at pupunasan ng Diyos ang mga luha mula sa lahat ng mukha. Anak, ang aking plano ay nagwawakas sa pagpapanumbalik kung saan ang lahat ng nasira ay gagawing bago. Nais kitang tanungin, ano ang mga sandali na hinintay mo ng pagpapanumbalik? Handa ka na bang sumali sa aking tagumpay? Sabihin mo lamang, Panginoon, dalhin mo ako sa iyong bagong simula at bibigyan kita ng kagalakan. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-subscribe sa Ilaw sa Aking Landas upang patuloy kang makatanggap ng aking salita. Ibahagi rin ang video na ito sa mga hinintay mong marinig ang aking tinig dahil ang bawat pagbabahagi ay isang hakbang patungo sa pagpapala sa iba.